Yung mga gustong mag-work from home dyan, pero naghahanap pa ng information o guide kung paano sisimulan, kung ito na ba talaga ang inyong bagong career, ito na ba ang sisimulan ngayong 2026, panoorin nyo to guys. So ako nga pala si Tita Sophie, your online real talk tita, no sugarcoating, pero handang makinig, umunawa at magbigay ng payo para lamang sa'yo. So itong mga guide ko, kasi ang dami nagtatanong sa akin before, paano ba mag-BA, ano ba yung mga kailangan nating simulan dyan, paano ba yan, ganito. So maraming mga nag-inquire sa akin. So this time, simulan ko na siyang gawa ng vlog, and etong pag-create ko ng guide sa inyo is by series ito. Kasi gusto kong masigurado na ready na ba talaga kayo. Kasi baka mamaya, hindi pa pala kayo ready, na-hype lang kayo sa sahod, yun pala, marami pa palang hahakbangan. Start natin, episode 1, meron akong list of questions, and parang assessment na rin to kung paano at ano yung mga dapat hakbangin. Lahat ito, nilagay ko lahat dito. So by series kasi siya, inayos ko lang. So first question, ready ka ba magtrabaho kahit walang bantay? So yan, bakit yan yung una kong tanong, unang-una, dito sa virtual assistants or sa freelancing world, magiging honest ako sa'yo. Pag ikaw ay naging direct client, kailangan experience ka na. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta iso-supervise. Bibihira dito yung may maayos na sistema. Ang sistema dito, ano mo sarili mo, dala mo sarili mo, buhat mo sarili mo, ganun. So, kailangan talaga mabilis kang umintindi. Dapat talagang kaya ng sarili mo talaga na mag-adjust or mag-adapt sa bagong situation. Kasi dito sa Pilipinas, nasanay tayo, lagi may gumagabay. Pero may good news naman ako sa'yo. Kung hindi ka sanay sa ganong setup, pumunta ka muna doon sa sa mga agency dito sa Pilipinas. Kasi may mga agency na rin dito na pwede ka mag-work remotely or as a virtual assistant para work from home ka lang na setup. And then, eto, may pangalawang question tayo. Kaya mo ba maging consistent kahit walang nagre-remind? Ayan, konektado rin yan sa unang tanong na pwede ka ba magtrabaho kahit walang bantay? This time, kaya mo ba nang walang nagre-remind? Alam mo kung bakit? Ang mga boss, mga clients dito, or yung mga managers or supervisor, mahilig silang manorpresa, mahilig silang magtanong, maghintay. Kung ano yung promise mo, yun yun. Kung ano yung deadline, yun yun. So, kaya mo ba? Kaya mo bang maging consistent kahit walang nagre-remind? Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan ka ba? Kaya mo bang magpusa? May initiative ka ba? Or what? Or wala? Kailangan consistent ka. Yung work ethics, diba yan? Kasi, alam nyo, yung mga Filipino VA, marami ako naririnig ng mga feedback ng mga foreign na gustong-gusto nila yung work ethics ng mga Filipino kasi maayos talaga. And kahit nasabihin natin may naririnig tayo negative, marami pa rin talaga yung mga positive side, yung mga yung mga positibong feedback talaga ng mga clients. So far, ang feedback madalas nila sa mga Filipino way, which is advantage natin yun sa iba, na tayo organized, na tayo marunong mag-concern sa work, at tayo ay honest, and also talagang consistent tayo. Kung ano yung usapan, yun yung ibibigay. Next, may question pa dito. May maayos ka bang workspace sa bahay? O yan. So, ang workspace ko right now, dito sa aking vlog, ito kasi nasa salas ako. So, wala ko sa office. Ayan, ito nga lang yung aking nasa likod lang yung upuan lang ko. Yan. Ngayon, ang work setup mo, workspace sa bahay, hindi naman totally kailangan bongga. Hindi naman super aesthetic na katulad ng mga nasa picture, mga nasa post nila. Huwag kayong makipagpaligsahan sa ganda ng pwesto. Makipagpaligsahan kayo doon sa lagayan nyo nung device nyo kung magkakasya ba at kayo ay makakapag-concentrate. Kasi yun ang kalaban ng mga tao nasa work from home setup or naka-work remotely. Ang problema, yung tema na may meeting, kailangan maganda background mo, diba? Although meron naman ng remove background, yun, nag-change na yung background, pero may nakikita pa rin mga glitches pa, nakikita yung mga nasa likod. Alam mo yun, ako sa'yo, eto, ganyan lang. Ako kasi, simple lang ako,
Hindi ako nagseselan sa hindi ako yung kasing selan ng iba. Although yun siguro yung dream nila kasi ako sanay kasi ako sa ganito eh. Parang okay. May table ako, may lagayan ako ng laptop, may external keyboard ako, may maayos akong mouse at maayos ang aking mousepad, okay na ako. Maayos yung wifi ko, okay na ako. Ganun yun. Kailangan kasi maayos lang yun lang yun. Kahit hindi kailangan super aesthetic. Huwag mo na masyadong gandahan. Di naman din nila titignan yung buong room mo. Titignan lang naman nila yung sasabihin mo, aalamin lang nila kung nagagawa mo yung trabaho mo. Yun lang naman talaga importante dito. Another question, kailangan mo ba talagang mag-resign sa day job mo agad? Ayan ha, eto guys, remind ko lang kayo, hindi po ganun basta-basta dito sa virtual assistant, sa work from home. Hindi basta-basta, wag yung ile-let go muna yung inyong current job. Kasi, syempre, baka akala nyo pagkapanood nyo to, next week meron na kayong work. Pwede naman kung talagang seseryosoy nyo at sobrang kayo, desidido na talaga kayo. Tipong, eto na talaga, last option talagang, ayun na yan, dyan na talaga yung yung eagerness nyo. Pwede yun, posible talaga 100% possible. Pero depende pa rin yun dun sa iba naman. Ngayon, kung meron pang ibang nag-aagaw ng focus ninyo, like ayan, nag-work kayo sa labas, and then eto, nagtatry kayo sa work from home setup, pag-isipang maigi. Unang-una, ang may sasuggest ko sa inyo, kailangan mag-maintain muna kayo habang nag-a-apply kayo. At isa pa, kahit naman nag-a-apply ka, pwede ka naman mag-try muna as part-time. O kaya naman, kung gusto mo lang maintindihan kung para sa'yo ba yung freelancing, may mga interim or yung mga project-based task. Pwede yun. Pasukin nyo yung mga ganun. Or scroll muna ng mga kaalaman. Pero itong guide ko sa inyo, Tita Sophie Guide, ito makakatulong talaga. So, yun lang. Itong ating episode 1. Kailangan malaman natin kung prepared ka na dun sa mga bagay na yon, okay? Kasi ang next topic natin, kailangan mo rin maintindihan. Pero may dadagdag pa pala ako sa mga question ko. Yung wifi nyo, make sure na yung wifi nyo malakas. Kasi alam nyo, kahit anong ganda ng setup nyo, kahit anong ganda ng device nyo lahat, kung mahina na may wifi nyo, wala rin. Kasi alam nyo, yung Zoom, ang lakas makahantak ng internet, hindi kaya basta-basta yung lang. Yung kahit sa device, hindi kakayanin. So, kailangan meron kang maayos talaga na setup. Saka, syempre, mapag-uusapan pa natin yung mas detalyado pang impormasyon yan sa ibang episode. Pero dito, gusto ko malaman kung prepared ka na ba talaga, tingin mo ito na ba talaga, ready ka na based sa mga question ko, handa ka ba talagang mag-work mag-isa, mag-self-study, self-learning, lahat talaga, puro sarili lang talaga dito Kasi, kumbaga, isolated ang tema mo dito. Isolated ka, nag-work ka, and then yun. So, panoorin mo yung second episode ko. Maganda yung susunod. Kasi, kung prepared ka na at ready ka na talaga, ngayon, next topic na.